Ang tanong ko po ay ganito. Naniniwala po kami na ang Diyos ay isa, ayon sa nakasulat sa Isaiah chapter 44, verse 6, jump 8. At ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagpanukala na siya ay magkakatawang tao. Ayon sa nakasulat sa Micah chapter 5, verse 2 and Isaiah chapter 9, verse 6. Nang matupad na ang panukalang ito, na ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagkatawang tao, samantala siya ay nasa kalagayang tao, meron po bang Diyos na naiwan sa langit? Sige kapatid, salamat sa iyong pagdalo at sa pagtatanong. Basahin natin yung sinabi mo sa Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung pag-aaralan mo ng maayos ito, kapatid na Joselito, gusto kong basahin uli, tingnan mo sa isa screen, papapansin ko lang sa'yo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon. Ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Ayun. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawan tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Noong umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. So yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Yon. Hindi siya yung Ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng Ama. Patunayan natin sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit Natural, nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Kaya gagawin niya sa lupa ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Iba yung nagsugo kaysa sa isinugo, kapatid. Ang pagkakamali ng ibang nagbabasa ng Biblia, nung sabihin ng Diyos, ako ang Diyos, liban sa akin ay walang iba. Pinapalagay nila yun si Kristo. Mali, yun yung Ama. Kung saan ang galing si Kristo. Wala naman talagang ibang Diyos liban sa Ama Sa Kanya galing. Pati si Kristo sa Kanya galing Ngayon, bakit sabi niya, iisa lang siya? Bakit ganon? Na sinabi ng Ama, iisa lang siya. Basahin natin ang 10 ng Juan, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. Nung narito na sa lupa si Kristo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ano ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa? Kasi galing siya sa sinapupunan ng Ama. Katunayan, na yun ang kahulugan nun, 19:4 ng Mateo. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa
na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung mag-asawa pala, para sa Diyos, isa lang yun eh. Isang laman eh. Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Magkaiba yun. Babae at lalaki yun eh. Pero isa lang yun sa Diyos. Kasi yung kwenta ng Diyos, iba sa kwenta ng tao. Yung iba, pag nabasa, ako at ang ama iisa, ang paliwanag nila, si Kristo rin daw yung ama. Mali. Si Kristo galing sa ama. Ba't sila iisa? Kasi galing nga siya sa ama eh. Parang si Eva, galing kay Adan. Kaya nung pagsamahin sila ng Diyos, balik sila sa pagiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Bakit? Talaga naman si Eva ay galing din kay Adan eh. Galing sa tadyang ni Adan. Basahin natin. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya pala naman iisa sila eh. Sa original na may talagang galing lang naman si Eva dun sa kay Adan eh, sa tadyang eh. Ganun din naman yung anak ha. Yung anak, galing sa sinapupunan ng ama. Nagkatawan tao ngayon. Ibig sabihin siya yung ama na pumunta sa lupa. Hindi umaalis ang ama sa langit. Ang ama laging nasa langit, hindi nagbabago ng anyo yung ama. Basahin natin ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na sa kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanya'y walang pagbabago yung ama. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagkakatawang tao. Ang ginamit na termino sa Bibliang Grego is paralagy. Paralagy. Paralagy means transmutation o pag-iiba ng kalagayan. Ang amay walang paralagy, walang pag-iiba ng kalagayan, walang pagbabago, walang transmutation. Kaya yung nagkatawan tao, hindi yun yung ama mismo. Yun yung nanggaling sa kanyang sinapupunan. Yun ang tinatawag sa Biblia na anak. Anak na galing mismo sa ama. 13 ng Juan, versikulo 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Liwanag eh. Alam ng mga apostol kung saan nanggaling si Kristo. Nanggaling siya sa Diyos. Hindi siya yung Diyos na Ama. Siya yung Diyos na anak. Iba yung ama sa anak. Nanggaling yung anak sa Diyos na Ama. Ang katunayan, si Kristo mismo, galing sa Diyos na Ama, 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, ang sabi ng Biblia, ang karakteristik ng Ama, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na galing sa Kanya lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya. Sabi na, siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing sa Diyos? Galing siya sa sinapupunan ng Ama.
mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ng Hebreo 1, versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel kailanman ang salitang ito? Walang pinagsabihang anghel nito, ang pinagsabihan nito si Kristo lang. Sabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya nga tinatawag siyang anak ng Diyos eh. Kasi yung Diyos na Ama, yun ang kanyang ama. Hindi siya yung ama. Ipinanganak siya nung ama. Mula sa sinapupunan ng ama, nanganak ang Diyos Ama. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Basahin natin ang Awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kaya dapat maintindihan dyan, kapatid, may ama't may anak. Naiisa lang sila. Bakit iisa? Kasi yung kanilang kalagayan, yung anak nang galing sa sinapupunan ng Ama. Pero nung maipanganak na siya, meron siyang sariling kalagayan. Kaya kung babasahin mo uli yung 5:2 ng Mikas, nasa iyo, Bethlehem Ephrata, lalabas sa akin, lalabas sa Ama, ang isa na magpupuno sa Israel. Yun din ang sinasabi sa Isaias 9:6. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. Liwanag nito eh. Sabi ng hula sa mga Israelita, sa Israelita ito naganap eh. Sa atin ipinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay. Aba, iba yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Tingnan mo, yung pamamahala pala ni Kristo may nag-atang sa kanya eh. Makinig ka lang, kapatid, Yung pamamahala ni Kristo may nag-atang sa kanya. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. Maaatang. May mag-aatang. Ibinigay sa atin ng isang bata. Hindi yung bata sa kanyang sarili nagpunta, kundi ibinigay siya ng Diyos, yung Ama. At yung Ama, yun din ang nag-atang sa kanya ng kapangyarihan ng pamamahala. Basahin natin ang 22:22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayon, sabi ng Diyos na Ama, ang katungkulan sa sambahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat. May mag-aatang kay Kristo, hindi siyang mag-isa. Iaatang ko sa kanyang balikat. Siya'y magbubukas, walang magsasara. Siya'y magsasara, walang magbubukas. Pinatunayan niya sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ang nag-atang sa kanya. Basahin natin ang 3:7 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun na tinatawag na banal at totoo. Inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na makapangyarihan Diyos, tinatawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito nagkakamali yung mga born again Kung raw si Kristo tinatawag walang hanggang Ama, Ama, siya na nga yung Ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging ama. Tatay ko'y ama ko yun
Nung magkaanak ako, ama rin ako pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin, na kung naging ama ako, hindi na, wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo, naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain?" Nagsisagot sila sa kanya, "Wala." Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak Kaya si Kristo, nagtumata yung ama ng mga alagad na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? Tingnan nga natin kung may naiwan. 3:16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." Meron palang nasa langit. Nung bautismohan yung anak si Kristo, nasa ilog ng Jordan, kasama si Juan Bautista. Nung mabautismohan si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan." Okay, tamo, may naiwan sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. Hindi siya yung ama, nasa ilog siya ng Jordan nung katunayan. Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon Sukristo. Sumagot yung ama galing sa langit Akala nga ng mga tao kumulog Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:28. "Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya." Ayun, baliwanag Minsan na nagsabi ang Panginoon Kristo, "Ama, luwalhatiin mo yung pangalan." At dumating yung isang tinig mula sa langit nagsasabi, "Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin." Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, kumulog ka. Sabi, o kaya naman sabi ng iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit, ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo, meron bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umaalis sa langit yun Hindi umaalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Ba't sila iisa? Kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan Kaisa niya yun Kaya nung sabihin niya, "Ako lamang ang Diyos, walang iba," kasama na si Kristo ron. Bakit? Galing sa kanya yun Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama Yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Eva, bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni Adan, "Ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman." Sabi niya. Ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayun, pag iniibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Si Eva kasi galing doon sa katawan mismo ni Adan Yun ang dapat nating maintindihan. Hiwaga nung salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa.
At pag sinabi mo yung iisang Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ng sariling kalagayan ng anak bukod sa Ama. Mayroon na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila kasi galing din yung anak sa Ama. Iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Gaya ng paniwala nung ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang Ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa Ama. Para rin yung salita doon sa 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Ayun, ang pagiging isa ng ama't ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng Ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami no? Sila'y maging isa, gaya naman natin. Ang pagiging isa ng Ama at ni Kristo, they are united, they are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng Ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang Ama at ang anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because the Son came from the bosom of the Father. But the Son is now have a different being from the Father. The Son is the Son and the Father is the Father. That is the reality that we have to understand. Sana naunawaan mo, kapatid na Joselito, at maraming salamat sa iyo. Salamat po.